Sa mismong kasal ng sarili kong anak, doon ko naramdaman ang pinakamatinding hiya, ang kahihiyan. Itinago nila ako sa table number 12 sa likod ng isang napakalaking ayos ng bulaklak, na parang isa akong kasambahay na dapat itago sa mga mayayamang kamag-anak. Ang sakit ay halos ikamatay ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ibinigay ko ang lahat para sa anak kong si Isabel. Tiniis ko ang pag-iisa. Pero para sa kanila, para sa bago niyang pamilya, isa lang akong matandang walang pakialam dapat sa buhay nila. Isang palamuti na pwedeng itago hanggang sa dumating ang araw na naisip nilang wala na akong silbi. Pero ang hindi nila alam ay may iniwan sa aking lihim na yaman ang yumaong asawa ko. 1,500,000,000 piso. Lahat ay protektado. Ang kawawang lola na tinatrato nilang parang hangin, siya pala ang magiging mangangaso. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay para bawiin ang aking dangal. Ang aking dangal bilang isang ina at bilang isang tao. Bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Kaya't kumuha na kayo ng kape at pakinggan ang kwento ko. Kung naranasan mo na ring maliitin, i-like at i-share mo ang video na ito at i-comment mo sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng katahimikan na parang hangin bago ang isang malakas na bagyo. Tumatawag araw-araw si Isabel. Ang boses niya ay puno ng saya, ng kislap ng isang bagong kasal. Sinasabi niya kung gaano kabait si Marco, kung gaano ito kaalalahanin. "Mommy, palagi niyang iniisip ang future natin," sabi niya sa kabilang linya. "Yung financial security natin, napaka-responsable niya." Financial security, ang salitang iyan, parang usok na umiikot-ikot sa aming pag-uusap. Isang babala. "Napakabuti naman ng asawa mo, anak," sagot ko. Dapat lang na laging isipin ng isang lalaki ang pera, lalo na ang pera ng ibang tao. Hindi niya nakuha ang ibig kong sabihin. Siguro mas mabuti na rin. Mabagal na lumipas ang Miyerkules, parang isang pagbisita sa dentista na hindi mo pwedeng i-cancel. Ginugol ko ang araw sa mga gawain ng isang byuda. Nagpunas ng alikabok sa mga libro ni Roberto. Nag-ayos ng mga rosas sa hardin. At nag-iisip kung ano kaya ang gusto ng magaling kong manugang na pag-usapan namin sa isang lugar na tiyak na mas mahal pa ang tubig kaysa sa pagkain. At dumating na nga ang Huwebes ng gabi. Wala itong kasabik-sabik, parang araw ng pagbabayad ng buwis. Nagsuot ako ng simpleng bestida na itim, yung tipong disente tingnan pero hindi mukhang mayaman. Isinuot ko ang perlas na hikaw ng aking ina at ang sirang relo ni Roberto, na mukha pa ring elegante kung titingnan mo sa malayo. Inihanda ko ang sarili ko para sa isang pag-arte. Ang pag-arte bilang isang hamak na byuda. Ang restaurant na pinili ni Marco ay isa sa mga lugar sa Makati kung saan binibigkas nila ang tubig na may French accent. Yung mga waiter, kung makatingin sa iyo, para kang may personal na kasalanan sa kanila kung bakit hindi sila naging sikat na pintor. Nandoon na siya pagdating ko. Nakaupo na siya. At sa unang tingin, mukha talaga siyang isang matagumpay na binatang ehekutibo. Ang ganda ng tindig, ang ayos ng pananamit. "Tita Teresita," halos lumutang siya sa kanyang upuan nang makita ako. "You look absolutely radiant, tita." "Tita, hindi na nanay. Kasi ngayon, business na ang pag-uusapan." "Salamat, iho," sabi ko habang inililibot ang aking paningin. "Maganda ang lugar na ito, ha?" At maganda nga. Yung tipo ng ganda na magpapaisip sa'yo kung naniningil ba sila ng dagdag para lang maramdaman mong hindi ka karapat-dapat doon. Umorder kami ng alak. Pinilit niya ang isang bote na siguro mas marami pang letra ang pangalan kaysa sa diploma ko noong high school. At nagsimula na siya sa kanyang plano, sa isang pag-uusap na inaakala niyang magiging napakadali. "So," sabi niya, habang iniikot-ikot ang alak sa kanyang baso na parang isang wine expert. "Kumusta po ang buhay ninyo na mag-isa, tita?" "Ay, ayos naman, iho," sagot ko. Sa 72 taon na pagsasanay, lahat ng bagay ay parang nagiging simple na lang. Tumawa siya. Yung tawang praktisado.
Yung tawang ginagamit sa boardroom na siguradong epektibo sa mga investor at sa mga matatandang madaling mauto. That's wonderful, sabi niya. Pero tita, seryoso po. Hindi ba kayo kung minsan ay napapagod? Now-overwhelm, yung malaking bahay, lahat ng desisyon, kailangan ninyong gawin mag-isa. Nagsisimula na siyang mangisda. At ang gamit niyang pain ay ang pag-aalala. Palaging sinasabi ni Roberto noon, sabi ko, na ang opinyon ko ay sapat na para sa 3 tao. Kaya't palagi kong naaaliw ang sarili ko. Tumawa na naman siya. Pero sa pagkakataong ito, may halong pagkainip na. Pero seryoso po, tita. Hindi ba kayo nag-aalala sa mga praktikal na bagay? Finances, legal issues, mga tao na maaaring samantalahin ang inyong kabutihang loob. Ayan na ang tunay na pakay, nakabalot sa kunwaring pag-aalala at inihain kasama ng mamahaling alak. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mata. Ang mga mata kong nakakita na ng 72 taon ng buhay at ng mga taong katulad niya. Dapat ba akong mag-alala sa isang partikular na bagay, Marco? Tanong ko. Sumandal siya. Ang boses niya ay bumaba, naging malambing. Yung tunong ginagamit ng mga lalaki kapag may ipapaliwanag sila sa isang kaawa-awang babae. Hindi naman po sa mag-alala, tita. Mas tama sigurong sabihing maging handa. Alam niyo naman po, nagiging komplikado ang mga bagay-bagay, lalo na para sa isang tao na nasa inyong natatanging sitwasyon. Ang aking natatanging sitwasyon, parang ang pagiging byuda ay isang pambihirang sakit. At anong sitwasyon naman iyon, iho? Well, sabi niya, ang pamumuhay mag-isa, paggawa ng malalaking desisyon ng walang gabay, ang pagiging vulnerable sa mga tao na maaaring hindi ang kapakanan ninyo ang nasa isip. Vulnerable. Kerida, mahina, madaling maloko. Vulnerable sa mga taong tulad niya marahil. Napakabuti mo namang bata at iniisip mo ang aking kahinaan, sabi ko, ang boses ko'y pinatamis ko pa. Alam mo ba, iho, nakikipag-usap na rin ako sa aking abogado tungkol sa mga hakbang para protektahan ang mga taong nasa sitwasyong tulad ko. Talaga po? Tila nabigla siya. Actually, tita, yun din po ang dahilan kung bakit tayo nandito. Nag-research po ako at may mga protective measures na pwede nating gawin. Protective measures, mga hakbang para protektahan ako. Ang ganda pakinggan. Anong klaseng proteksyon ba ang tinutukoy mo? May kinuha siya mula sa kanyang leather briefcase. May halong pagmamalaki. Na parang isang salamangkero na may ilalabas na kuneho mula sa sombrero. Inilabas niya ang isang brown folder. Maingat niya itong inilapag sa mesa na para bang iyon ang banal na kopita. Ilang papeles lang po ito, tita. Nothing dramatic. Mga pananggalang lang kung sakaling kailanganin ninyo ng tulong sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa hinaharap. Binuksan ko ang folder. Ang pakiramdam ko ay parang humahawak ako ng isang buhay na ahas. Ang mga salitang nakasulat ay tumalon sa aking paningin. Power of attorney. Power of financial oversight. Medical decision-making authority. Ito ay kumpletong kontrol na nagpapanggap bilang mapagmahal na pag-aalala. Napakakomprehensibo naman nito, iho, sabi ko, habang pinipigilan kong manginig ang aking mga kamay. Ang abogado ko po ay dalubhasa sa elder care. Marami na siyang nahawakang kaso na tulad ng sa inyo. Isang kaso, isa na pala akong kaso ngayon. Napakagaling. At alam ba ito ng anak kong si Isabel? Itong inisyatibo mong ito? Opo, tita. Sa katunayan, sa tingin niya ay napakagaling nitong ideya. Mabilis niyang sagot. Gusto lang po talaga namin na masigurong protektado kayo mula sa sinumang maaaring samantalahin ang inyong pagiging mapagtiwala. Ang aking pagiging mapagtiwala. Talagang nag-research ang batang ito. Protektado mula kanino, aber? Tanong ko. Alam niyo na po, tita, mga hindi tapat na kontratista, mga kahina-hinalang investment advisors, mga kamag-anak na bigla na lang magiging interesado sa kapakanan ninyo. Mga kamag-anak na biglang magiging interesado. Ang kabalintunaan ay napakakapal. Pwede mo nang gawing panghimagas. Napakatalino mo namang mag-isip at inaasahan mo na ang mga ganyang problema, sabi ko. Common sense lang po, tita. Mas madaling ayusin ang mga bagay na ito bago pa magkaroon ng anumang komplikasyon.
Komplikasyon, tulad ng pagpapanatili ko ng kontrol sa sarili kong buhay. Naiintindihan ko at kailangan itong gawin ng mabilis dahil mahalaga po ang oras sa mga ganitong arrangement. Habang tumatagal po, mas maraming tanong ang maaaring lumabas tungkol sa inyong kapasidad na gumawa ng ganitong mga desisyon. Ang aking kapasidad, nagsisimula na siyang maglatag ng pundasyon para ideklara akong ulyanin. Well, sabi ko habang isinasara ang folder. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa ibabaw nito na para bang binabasbasan ko ito. Tiyak na kailangan nito ng maingat na pagsasaalang-alang. Nakita ko ang ginhawa sa kanyang mukha. Para siyang isang ahente na nakakuha ng malaking kliyente. Of course, tita. Take all the time you need. Pero, idiniin po ng abogado ko na mas mainam kung may mabilis na aksyon. Mabilis na aksyon, bago pa ako magkaroon ng oras para mag-isip o kumonsulta sa sinumang may gumaganang utak. Ngumiti ako. Ang pinaka-inosenteng ngiti na kaya kong ibigay. Tiyak na gugustuhin kong suriin ito kasama ng sarili kong legal counsel, iho. Ang ngiti niya ay kumislap na parang kandilang hinipan ng hangin. Sarili ninyong abogado, tita? Oo, anak. Alam kong parang kalokohan, pero mas magiging komportable ako kung may magpapaliwanag nito sa paraang maiintindihan ng simpleng pag-iisip ko. Nawala na ang pagiging kalmado niya. Tita, sa tingin ko po talaga ay dapat nating tapusin ito ngayong gabi. Ang mga bagay na ito ay mas epektibo kapag mabilis na inaasikaso. Mabilis, bago ko pa ma-realize na ninanakawan na pala ako. Sigurado akong maiintindihan ng notaryo mo na ang mahahalagang desisyon ay hindi dapat minamadali, sabi ko. Natigilan siya. Ano ko po? Ang notaryo mo, dinala mo siya, hindi ba? Mukha ka kasing handa sa lahat ng bagay. At doon, tuluyan nang natanggal ang kanyang maskara. Ang mukha niya ay nagbago, mula sa isang mapag-alalang manugang, naging isang mangangalakal na nabigo sa transaksyon. Paano ninyo nalaman ang tungkol sa notaryo? Ngumiti ako. Hula lang, mukha ka kasing isang tao na laging nagpaplano ng maaga. Tinitigan ako ni Marco ng matagal. Siguro sinusubukan niyang alamin kung ako ba ay tunay na walang muwang o aktibong nilalabanan ang kanyang panloloko. Sige po, sabi niya sa wakas, pilit na ibinabalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Take all the time you need, pero iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Ang sabi ng mga mata niya, tapos na siyang makipaglaro sa hamak na matandang byuda. Ang hindi niya alam, ang hamak na matandang byuda ay nagsisimula pa lang makipaglaro sa kanya. Lumipas ang weekend na may mapanlinlang na katahimikan. Pero sa ilalim ng payapang anyo, ramdam ko ang pagkainip ni Marco. Parang kuryenteng dumadaloy sa linya ng telepono tuwing tumatawag si Isabel. 2 beses tumawag ang anak ko. At sa parehong pagkakataon, kaswal niyang tinatanong. Mami, kumusta na po pala yung mga papeles na pinakita ni Marco? Yung para sa proteksyon niyo? Pinag-iisipan ko pa, anak, sagot ko. Mami naman, sinusubukan lang naman niyang tumulong, sabi ni Isabel. Marami siyang alam tungkol sa mga legal na bagay. Mga legal na bagay. Legal. Parang ang pagnanakaw ay isa na lang legal na bagay sa panahon ngayon. Pagsapit ng Lunes ng umaga, natanggap ko ang tawag na nagkumpirma ng lahat ng hinala ko. Isang tawag na naglantad sa tunay na kulay ng magaling kong manugang. Tita Teresita, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Marco po ito. Ang boses niya ay pilit na pinapakalma pero hindi maitago ang panginginig. Sana po ay nagkaroon na kayo ng oras para pag-isipan ang ating napag-usapan. Ngumiti ako. Oo, iho, halos wala na akong ibang inisip kundi iyon. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga ng ginhawa sa kabilang linya. Wonderful, tita. Sana po ay makapag-meet tayo ulit this week. Mayroon po akong karagdagang impormasyon na maaaring makatulong para mas luminaw ang lahat. Karagdagang impormasyon. Mas magagandang kasinungalingan, marahil. Napakabuti mo talagang bata, sabi ko. Saan ulit? Sa parehong restaurant? Actually, tita, naisip ko po, sana sa isang lugar na mas pribado. Baka po pwede sa bahay ninyo? Sa bahay ko.
kung saan maaari niya akong pilitin nang walang ibang nakakakita, kung saan wala akong ibang kakampi. Bakit naman sa bahay, iho? Tanong ko. May mga dokumento po kasi akong dala na mas madaling suriin sa isang komportableng lugar. Anong klaseng mga dokumento? Mga halimbawa lang po kung paano nakatulong ang mga ganitong arrangement sa ibang pamilya. Mga success stories, kung tawagin. Mga kwento ng tagumpay. Mga kwento ng tagumpay tungkol sa mga matatandang isinuko ang kanilang kalayaan sa mga kaakit-akit na maninila. Mukhang interesante iyan, sabi ko. Sige, sa Miyerkules ng gabi, mga 7:00. Perfect, tita. Magkita po tayo. Hindi na ako makapaghintay sa araw ng Miyerkules. Ginugol ko ang mga sumunod na araw sa paggawa ng bagay na pinakamahusay kong gawin. Ang mag-obserba at magplano. Kung gusto ni Marco na maglaro sa aking pamamahay, sisiguraduhin kong ang laro ay nakahanda para sa aking panalo. Dumating ang Miyerkules ng gabi. Naghanda ako para sa laban. Isang simpleng bestida na kulay abo. Kaunting alahas. Ang perpektong kasuotan para sa isang babaeng malapit ng magpakawala ng isang napakamahal na patibong. Eksaktong 7:00, dumating si Marco. Dala ang kanyang briefcase at ang kanyang pinakamapagkakatiwalaang ngiti. Tita Teresita, maraming salamat po sa pagpayag na dito tayo magkita. Alam ko po na ang buong sitwasyong ito ay maaaring nakakalito. Ngumiti ako. Hindi naman, iho. Sa katunayan, natututo pa nga ako. Umupo siya sa sala ko na para bang pag-aari niya ito. Ikinalat niya ang mga dokumento sa aking center table na may praktisadong kahusayan. Nagdala po ako ng ilang case studies, tita. Mga pamilyang nakinabang sa mga ganitong arrangement. Sa tingin ko po ay makakatulong ito para gumaan ang loob ninyo. Napakasipag mo talagang bata, sabi ko, habang umuupo ako sa tapat niya. Pero bago natin pag-usapan ang kwento ng ibang tao, may ilang tanong ako tungkol sa kwento mo. Ang kanyang kumpiyansang ekspresyon ay bahagyang kumislap. Ang kwento ko po? Oo, iho. Gusto kong malaman ang iyong background, ang iyong mga kwalifikasyon para pamahalaan ang buhay ng ibang tao. Well, tita, meron po akong malawak na karanasan sa negosyo. Sa anong larangan? Investment management, pangunahin? Para sa anong kumpanya? Independent po ako ngayon. At bago iyon? Iba't ibang posisyon po sa financial services. Iba't ibang posisyon. Napakalabo. Gaano ka nakatagal nagpapayo sa mga matatanda tungkol sa kanilang mga desisyon sa pananalapi? Hindi ko po ito matatawag na pagpapayo, tita. Mas tamang sabihing protective planning. At ilang matatanda na ang napaprotektahan mo? Tanong ko. Ilan lang po, mga pamilyang nangangailangan ng gabay. Gabay na hiniling nila o gabay na iminungkahi mong kailangan nila? Biglang tumahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig mo lang ay ang pagtiktak ng lumang orasan ng aking lola sa dingding. Tita, sabi niya, sa tingin ko po ay may hindi pagkakaunawaan tungkol sa aking mga intensyon. Ay hindi, iho, sagot ko. Naiintindihan ko ng perpekto ang iyong mga intensyon at ang iyong mga pamamaraan. Ang mga pamamaraan ko po? Oo, ang mga pamamaraan mo sa pagtukoy ng mga target na madaling maloko, sa pagkuha ng kanilang tiwala, sa pagkumbinsi sa kanila na isuko ang kanilang mga karapatan. Ang maskara niya ay nagsisimula ng magkabitak-bitak na parang lumang pintura. Tita, gumagawa po kayo ng mga seryosong akusasyon. Hindi, iho. Gumagawa ako ng mga seryosong obserbasyon tungkol sa isang seryosong maninila na gumawa ng isang seryosong pagkakamali. Anong pagkakamali? Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng tapang na natutunan ko mula kay Roberto. Ang pagkakamali ng pag-aakala na ako ay isa lang ordinaryong byuda na walang kalaban-laban. Tita, sa tingin ko po ay nalilito kayo. Hindi ako nalilito, Marco, sabi ko. Alam na alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Ang tanong, alam mo ba kung ano ang gagawin ko? Ano po ang pinagsasabi ninyo? Ang pinagsasabi ko ay ang katotohanang nire-record ko ang pag-uusap na ito. Ipinakita ko ang maliit na recording device sa tabi ng florera. Ang pinagsasabi ko ay ang tungkol sa private investigator na nagdodokumento ng iyong mga gawain sa loob ng 1 linggo.
Ang pinagsasabi ko ay ang tungkol sa abogadong naghahanda ng mga kasong kriminal laban sa iyo. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala na parang may nagtanggal ng plug sa lababo. Wala kang mapapatunayan. Mapapatunayan ko ang lahat, iho. Ang iyong mga problema sa pananalapi, ang iyong mga utang, ang iyong pattern ng pag-target sa mga matatandang babae, lahat ng iyon. Imposible iyan. Talaga ba? Sabihin mo sa akin, Marco, magkano ang utang mo sa sugal? Natahimik siya. Nanigas. Paano mo nalaman iyon? Alam ko ang lahat tungkol sa iyo, iho. Kasama na ang katotohanang hindi ikaw ang unang humanga sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi ikaw ang unang binatang sumubok na paghiwalayin ako sa aking mga ari-arian. Ang pagkakaiba lang, sa pagkakataong ito, handa ako. Handa, paano? Tumayo ako. Ang boses ko ay bumaba, naging isang bulong na kayang pumutol ng salamin. Handang sirain ang sinumang susubok na nakawin ang pinaghirapan ng aking asawa sa loob ng 40 taon. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig na. Desperado ako, kailangan ko. Ang kailangan mo ay umalis ngayon din, bago ko patawagan ng pulis. Tita, pakiusap, pwede nating pag-usapan ito. Ang tanging pag-uusapan natin ay kung aalis ka ng kusa o nakaposas. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang kinukuha niya ang kanyang mga papeles. Ang kanyang maingat na binuong plano ay gumuho sa kanyang paligid na parang isang bahay na gawa sa baraha sa gitna ng bagyo. Hindi pa ito tapos, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pagbabanta. Oo, sabi ko, iniisip ang mga sikreto ni Roberto na naghihintay sa bodega. Tapos na. Pagkaalis niya, nagsalin ako ng isang baso ng pinakamagandang alak ni Roberto at umupo sa tahimik kong kusina. Bukas ay bababa ako sa bodega at bubuksan ang lumang kahadeyero na yon. Bukas, malalaman ko kung anong mga sandata ang iniwan sa akin ng aking asawa. Ngayong gabi, ninamnam ko ang itsura ng takot sa mga mata ni Marco Thornfield nang mapagtanto niyang pinili niya ang maling byuda para lokohin. May mga maninila na huli na kung matuto na minsan, ang sinisila nila ay may mas malalaking pangil kaysa sa kanila. At ang patibong ay ngayon pa lang nagsisimula. Ipagpatuloy sa tonong determinado at may suspense. Ang weekend ay lumipas na parang isang mahabang paghihintay. Noong Lunes ng umaga, tinawagan ko si Marco, handa na para sa pag-arte ng aking buhay. Marco! Sabi ko, ang boses ko ay pinahina ko at ginawang nanginginig. Si Teresita ito. Tita! Narinig ko ang excitement sa ilalim ng kanyang pilit na pinakalmang boses. Napatawag po kayo. Pinag-isipan kong mabuti ang ating pag-uusap, iho, sabi ko. At sa tingin ko, tama ka. Kailangan ko nga ng proteksyon. Gusto ko nang ituloy ang pagpirma sa mga papeles. Ang ginhawa sa kanyang boses ay halos maririnig mo. Napakagandang balita niyan, tita. Kailan po ang gusto ninyo? Sa lalong madaling panahon, iho. Itong weekend, na-realize ko kung gaano talaga ako ka-vulnerable. Perfect. Pwede ko pong ihanda ang lahat mamayang hapon. Mamayang hapon? Naglagay ako ng kaunting pagkalito sa aking boses. Hindi ba't medyo mabilis iyon? Mas epektibo po ang mga bagay na ito kapag mabilis na inaasikaso, sabi niya. Dadalhin ko po ang aking notaryo. Pipirmahan natin ang lahat at magiging ganap na kayong protektado. Protektado mula sa kanya. Kung sa tingin mo iyan ang pinakamabuti, iho, sabi ko. Opo, tita. Sabihin po nating 3:00 sa bahay ninyo. Sige, 3:00. Pagkababa ko ng telepono, tumango si Ate Merner de Leon mula sa kanyang pwesto kung saan monitor niya ang recording equipment. Kinagat niya ng buo ang pain, sabi ng abogado. Ano na ngayon? Tanong ko. Ngayon, hihintayin natin siyang bitayin ang sarili niya gamit ang sarili niyang lubid. Eksaktong 3:00, dumating si Marco kasama ang kanyang briefcase, ang kanyang notaryo at ang kanyang pinakamapagkakatiwalaang ngiti. Ang mga nakatagong kamera ay kinukunan ng lahat habang ikinakalat niya ang mga dokumento sa aking coffee table. Tita,
Hindi niyo po alam kung gaano ako nagagalak na ginawa ninyo ang hakbang na ito. Narealize kong tama ka, iho, sabi ko. Ang isang matandang babae na tulad ko ay nangangailangan ng gabay. Eksakto po. Ngayon, ang mga papeles na ito ay magbibigay sa amin ni Isabel ng awtoridad na protektahan ang inyong mga interes. Lahat ng interes ko? Lahat po. Mga desisyon sa pananalapi, mga pagpipilian sa medikal, mga arrangement sa pamumuhay, lahat. Arrangement sa pamumuhay. Plinaplano na niya akong ilagay sa isang nursing home. Kinuha ko ang ballpen, hinayaan kong manginig ng bahagya ang aking kamay. Napakarami naman nito. Alam ko pong mukhang komplikado, sabi niya. Pero maniwala po kayo sa akin. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Magtiwala sa kanya. Ang taong nagnanakaw ng aking buhay habang nangangakong po protektahan ito. Pinirmahan ko ang unang pahina. Tapos, huminto ako. Marco, pwede ba akong magtanong? Siyempre po, tita. Ano ang mangyayari sa pera ko pagkatapos kong pirmahan ito? Ang pera niyo po ay propesyonal na pamamahalaan. Wala nang pag-aalala tungkol sa mga investment o mga bayarin. Sino ang mamamahala? Mga taong may karanasan. Mga taong nakakaintindi sa mga bagay na ito. Mga taong tulad mo. Mga taong tulad namin ni Isabel, opo. Pinirmahan ko ang pangalawang pahina. Marco, sabi ko, mayroon akong dapat banggitin. Ano po iyon, tita? Sa tingin ko, baka may mas maraming pera kaysa sa inaakala mo. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang umaga ng Pasko. Mas maraming pera? Si Roberto? Baka may mga account siya na hindi ko alam. Mga nakatagong investment, marahil. Nanginginig na ang mga kamay ni Marco ngayon. Gaano po karami, tita? At ayan na, ang kasakiman, ang desperasyon, ang ganap na kumpirmasyon na hindi ito kailanman tungkol sa pagprotekta sa akin. Hindi ako sigurado, sabi ko, inilapag ang ballpen nang hindi pinipirmahan ang huling pahina. Doon na nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Anong ibig ninyong sabihin? Ngumiti ako, iniisip ang 1,500,000,000 piso at ang patibong na kalalapag lang. Ang ibig kong sabihin, arestado ka, Marco. May karapatan kang manahimik. Ang mga pulis ay lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan habang ang mukha ni Marco ay namumutla sa gulat at takot. Hindi mo pwedeng gawin ito. Kaya ko, ginawa ko, at ngayon, matututunan mo kung ano ang nangyayari sa mga Maninila na nangangaso ng maling biktima. Habang dinadala nila siya palabas na nakaposas, narinig ko siyang sumisigaw tungkol sa entrapment at mga legal na hamon. Pero ang tanging narinig ko lang ay ang tunog ng hustisya. Hustisyang inihain na may kasamang 1,000,000,000 at 500,000,000 pisong paghihiganti. Huwebes ng umaga. Nakatayo ako sa tuktok ng hagdanan, papunta sa aming lumang bodega. Hawak ko ang susi ni Roberto. Ang puso ko ay kumakabog sa halo-halong pananabik at kaba. Sa loob ng 2 taon, iniiwasan ko ang sandaling ito. Masyado akong nagluluksa para harapin kung anuman ang mga sikretong iniwan ng aking asawa. Pero si Marco Imperial ang nagbigay sa akin ng napakagandang dahilan para lampasan ang aking pag-aalinlangan. Ang bodega ay amoy lumang papel at ang pabango ni Roberto. Ang amoy na hanggang ngayon ay nakakapit pa rin sa mga damit niyang nakasabit sa isang sulok. Ang kanyang mesa ay eksakto kung paano niya ito iniwan. Mga crossword puzzle, mga coaster na may mantsa ng kape. Ang salamin sa pagbasa na suot niya sa loob ng 40 taon. Ang kahadeyero ay nakatago sa likod ng isang panel na hindi ko kailanman napansin. Nakakamuflahe para magmukhang bahagi ng pader na semento. Si Roberto ay palaging mas matalino kaysa sa kanyang ipinapakita. Sa loob, natagpuan ko ang mga dokumento na nagpanginig sa aking mga kamay, mga bank statement na nagpapakita ng mga account na hindi ko kailanman narinig. Mga tala ng pamumuhunan na sumasaklaw sa mga dekada, mga legal na papel na nagtatatag ng mga trust at proteksyon na hindi ko alam na umiiral. At sa pinakailalim, isang liham. Isang liham na isinulat ng pamilyar na kamay ni Roberto na nagpabago sa lahat. Basahin ang liham
sa tonong malumanay at puno ng pagmamahal. Teresita, mahal ko, kung binabasa mo ito, nangangahulugan itong wala na ako. At may isang taong sumusubok na samantalahin ang iyong mabuting puso. Patawarin mo ako kung hindi ko kailanman sinabi sa iyo ang tungkol sa pera. 1,500,000,000 piso. Maayos na protektado at ganap na sa iyo. Namuhay ako ng simple para mamatay tayong mayaman. At itinago ko ang ating yaman para maging ligtas ka sa mga maninila. Eksakto tulad ng kung sino man ang nagtulak sa iyo na buksan ang kahadeyero na ito. 1,500,000,000 piso. 1.5 billion pesos. Napaupo ako sa lumang upuan ni Roberto. Ang mga numero ay lumalangoy sa harap ng aking mga mata. 1,500,000,000. Mas maraming pera kaysa sa kaya kong gastusin sa 10 buhay. Nagpatuloy ang liham. Mayroong isang business card sa sobrang ito para kay Carol De Leon. Siya na ang namamahala sa lahat mula nang magkasakit ako. Alam niya ang mga banta na maaaring harapin mo at mayroon siyang mga tagubilin para tulungan kang lumaban. Huwag mong hayaan ang sinuman na nakawin ang pinaghirapan kong itayo sa loob ng 40 taon para sa iyo. Gamitin mo ang bawat sentimo kung kinakailangan. Hayaan mong pagsisihan nila ang araw na nagpasya silang kalabanin ang aking asawa. Natagpuan ko ang card ni Carol at agad na tumawag. De Leon Law Office. Ako si Teresita Reyes. Naniniwala akong ang aking asawa, si Roberto, ay nag-ayos para tulungan ninyo ako. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, Ginang Reyes, sabi ng boses. 2 taon ko nang hinihintay ang tawag ninyo. Pwede po ba kayong pumunta ngayon? Gaano kaaga? Tanong ko. Pwede po bang ngayon na? Ang opisina ni Attorney Carol De Leon ay hindi tulad ng inaasahan ko. Moderno. Maliwanag. May mga larawan ng pamilya na nakakalat sa gitna ng mga law degree. Siya ay mas bata kaysa sa aking inaakala, marahil mga 50 anyos na may matatalas na mata at isang pakikipagkamay na kayang bumasag ng mga nuwes. Teresita, maupo ka, sabi niya. Sinabi sa akin ni Roberto na darating ang araw na ito. Anong araw? Ang araw na may susubok na manipulahin ka para pirmahan ang iyong mga karapatan. Inilatag niya ang mga dokumento sa kanyang mesa. Mga papeles ng trust, mga tala ng pamumuhunan, mga legal na proteksyon na hindi ko pinangarap. Ang iyong asawa ay napakatalino. Hinulaan niya na may lalapit sa iyo sa loob ng 2 taon mula sa kanyang pagkamatay. Malamang sa pamamagitan ng mga koneksyon sa pamilya, sinusubukang makuha ang kontrol sa inaakala nilang maliit na ari-arian. Pero hindi ito maliit, sabi ko. Hindi nga, sagot niya. 1,500,000,000 piso. Ganap na protektado sa isang irrevocable trust. Ikaw ang may kontrol sa lahat, pero walang ibang makakakuha nito. Kahit na nakuha nila ang power of attorney ko, kahit na pinirmahan ko ang mga papeles ni Marco, kahit na, sabi ni Attorney De Leon, partikular na idinisenyo ito ni Roberto para protektahan ka mula sa eksaktong ganyang uri ng manipulasyon. Sumandal ako, pakiramdam ko'y unang beses kong nakita nang malinaw ang aking buhay sa loob ng 2 taon. So, hindi magagalaw ni Marco ang kahit isang kusing? Hindi niya magagalaw ang kahit isang kusing, pero mas mahalaga, mayroon ka na ngayong mga mapagkukunan para siguraduhing hindi na niya ito susubukan ulit. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Carol, isang ngiti na halos mukhang mapanila. Ang ibig kong sabihin, sisirain natin siya ng husto, nagugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabala sa ibang mga maninila, tungkol sa mga panganib ng pagmamaliit sa mga byuda. Paano? Tanong ko. Mga kasong kriminal para sa attempted fraud, mga kasong sibil para sa mga danyos, at iimbestigahan natin ang bawat transaksyon sa pananalapi na ginawa niya sa nakalipas na 5 taon. Malalaman natin kung saan nanggaling ang kanyang pera, kung saan ito napunta, at kung sino pa ang may utang sa kanya. Ilalantad natin ang kanyang buong operasyon. Operasyon, hindi lang pala ito simpleng panloloko. Mga lalaking tulad ni Marco ay hindi nag-iisa, sabi ni Carol.
Mayroong isang buong network ng mga taong nagtatarget sa mga matatandang biktima. Hahanapin natin silang lahat. Naisip ko si Isabel, ang kanyang mga luha, ang kanyang pag-ibig sa isang lalaking maingat na minanipula silang dalawa. Ano ang mangyayari sa pagsasama ng anak ko? Nasa kay Isabel iyan, pero gagawin niya ang desisyong iyon na may kumpletong impormasyon sa halip na mga kasinungalingan. Kinuha ko ang mga dokumento ng trust. Pakiramdam ko'y hawak ko ang kidlat sa aking mga kamay. Kailan tayo magsisimulang lumaban? Nagsimula na tayo, sabi ni Atimer de Leon. Sa sandaling pumasok ka sa aking opisina, si Marco Imperial ay naging isang target sa halip na isang mangangaso. Habang nagmamaneho ako pauwi, hindi ko mapigilang isipin ang liham ni Roberto. Alam niyang mangyayari ito. Pinaghandaan niya ito. Binigyan niya ako ng sandata para sa isang digmaang hindi ko alam na darating. Pero higit pa riyan, binigyan niya ako ng pahintulot na manalo. Ang balita ay sumabog ng gabing iyon. Lokal na negosyante, arestado sa isang elder fraud sting operation. Ang paglalakad ni Marco papasok sa presinto ay ipinalabas sa bawat channel. Ang kanyang mukha, isang maskara ng hindi paniniwala at galit. Tumawag si Isabel, humahagulgol. Mami, ano ang ginawa niyo? Pinrotektahan ko ang sarili ko, anak, mula sa pagtatangka ng asawa mo na nakawin ang aking kalayaan at ang aking mga ari-arian. Pero ang pag-aresto, ang mga kaso, sisirain nito siya. Magaling, sabi ko. Iyon ang punto. Paano niyo nagagawang maging ganito kalamig? At paano mo nagagawang ipagtanggol ang isang lalaking sistematikong nagpaplanong pagnakawan ang sarili mong ina? Isang oras ang lumipas, dumating si Isabel sa bahay, ang mga mata niya ay pula sa kaiiyak. Pinaupo ko siya at ipinarinig ko sa kanya ang recording, ang bawat sakim na salita ni Marco, bawat kalkuladong manipulasyon, bawat sandaling inilantad niya ang kanyang tunay na kulay. Ilalagay niya ako sa isang nursing home, anak, sabi ko, na nakawin niya ang lahat ng iniwan ng iyong ama at kukumbinsihin ang lahat na ako iulyanin na para tumutol. Pero mahal niya ako, sabi niya, ang boses niya ay basag. Mahal niya ang inaakala niyang makukuha niya mula sa iyo, may pagkakaiba. Ipinakita ko sa kanya ang mga financial record na nakuha ni Carol, ang mga utang sa sugal, ang mga peking business venture, ang sistematikong pag-target sa mga matatandang byuda. Hindi ito ang kanyang unang pagkakataon, Isabel. Ang pinakasalan mo ay isang propesyonal na maninila. Tinitigan niya ang ebidensya. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit mula sa pagtanggi, galit at pagkasira ng puso. Ano ang gagawin ko ngayon? Kahit anong gusto mo, anak. Pero gagawin mo ito na may kumpletong impormasyon, hindi sa ilalim ng mga kasinungalingan. Martes, dumating ang ama ni Marco. Mayabang at galit. Teresita, sinira mo ang buhay ng anak ko dahil lang sa isang hindi pagkakaunawaan. Inilantad ko ang kriminal na pag-uugali ng anak mo. May pagkakaiba. Sinusubukan ka lang niyang tulungan. Sinusubukan niya akong pagnakawan. Hindi nagsisinungaling ang mga recording. Ito ay mapaghiganti. Malupit. Ito ay hustisya, sabi ko. Pinili ng anak mo na manila ng mga matatanda. Ngayon, haharapin niya ang mga kahihinatnan. Miyerkules, ang bail hearing ni Marco. Sinubukan niyang ipinta ang sarili bilang isang nag-aalalang miyembro ng pamilya na na-entrap ng isang paranoid na byuda. Hindi humanga ang hukom. Mr. Imperial, ang ebidensya ay nagmumungkahi ng isang sistematikong pagtatangka na manloko. Ang piyansa ay itinakda sa 10 milyong piso. 10 milyong piso. Pera na wala si Marco. Mananatili siya sa kulungan hanggang sa paglilitis. Huwebes, bumisita si Atimer de Leon na may mga update na nagpasarap palalo sa aking umagahang kape. Interesado ang NBI sa kaso ni Marco. Sa tingin nila ay konektado siya sa isang multi-state elder fraud ring. Gaano kalaki? Potensyal na 2 dosenang mga biktima. Milyon-milyong pisong ninakaw na ari-arian. Kung aamin si Marco, maaaring bumagsak ang buong operasyon. Biyernes, dumating ang desisyon ni Isabel. Naghain siya ng diborsyo.
Hindi ko kayang manatiling kasal sa isang taong sumubok na pagnakawan ang sarili kong ina, sabi niya sa abogado. Ang bahay, ang mga sasakyan, ang marangyang pamumuhay, lahat ay binili gamit ang hiniram na pera at mga maling pangako. Bumalik si Isabel sa aming bayan, naghanap ng apartment na malapit sa akin. Ang karanasan ay nagpabago sa kanya. Naging mas matatag siya, mas mapaghinala. Ang tanga-tanga ko, Mami, sabi niya isang gabi habang nakaupo kami sa aking beranda. Nagtiwala ka sa isang taong minahal mo, anak. Hindi iyon katangahan, pagiging tao iyon. Pero paano niyo nalaman, Mami? Paano niyo nalaman na niloloko niya lang kami? Mami, noong una hindi ko alam. Pero ang iyong ama, nag-iwan siya sa akin ng mga mapagkukunan, mga sandata para lumaban kapag may sumubok na nakawin ang kanyang itinayo. Anong klaseng mga mapagkukunan? Tinitigan ko ang aking anak, iniisip kung handa na ba siya sa katotohanan. Ang uri na ginagawang napakadelikadong kalaban ang mga biyudang walang kalaban-laban. Gaano kalaki ba talaga ang perang iniwan ni Daddy sa inyo? Ngumiti ako. Sapat para sirain ang sinumang susubok na nakawin ito. Nagsimula ang paglilitis noong Setyembre. Ang ebidensya ay napakalakas. Ang mga recording ay nakamamatay. Ang pattern ng pag-target sa mga matatandang biktima ay hindi maikakaila. Ang hurado ay nag-deliberate sa loob lamang ng 47 minuto. Guilty. Sa lahat ng kaso. Sa paghatol, tiningnan ng hukom si Marco na may pagkasuklam. Mr. Imperial, sistematiko mong pinuntirya ang mga marurupok na matatanda, sinira ang kanilang kalayaan, at ninakaw ang kanilang mga ipon. Sinamantala mo ang tiwala, ginamit ang mga relasyon sa pamilya, at hindi nagpakita ng pagsisisi. Hinahatulan ka ng korte ng 18 taon sa federal na bilangguan. 18, 55 taong gulang na si Marco paglabas niya. Habang dinadala nila siya palayo, tumingin siya sa akin na may purong puot. Hindi pa ito tapos, matanda. Ngumiti ako ng matamis. Oo, tapos na. Matapos ang paglilitis, nagdiwang kami ni Ati. De Leon sa mismong restaurant kung saan unang sinubukan ni Marco na manipulahin ako. Naging alamat ka na sa mga bilog ng elder law, sabi niya, itinaas ang kanyang baso ng alak. Ang byuda na lumaban at nanalo. Ano ang susunod para sa akin? Naisip ko si Isabel. Naisip ko ang ibang mga biktima. Naisip ko ang trust ni Roberto at ang kapangyarihang ibinigay nito sa akin. Ang susunod, sabi ko, sisiguraduhin kong hindi na ito mangyayari sa iba. Mukhang magastos iyan, sabi ni Carol. Ngumiti ako. Kaya ko. Si Marco Imperial ay nalaman ng huli na ang ilang mga byuda ay kumakagat pabalik at ang ilang mga kagat ay nakamamatay. 2 taon. 2 taon pagkatapos ng hatol kay Marco, nakaupo ako sa aking kusina, nagbabasa ng isang liham na nagpasarap sa aking kape na parang tagumpay. Galing ito kay Ginang Patricia Hoffman, isang matandang guro, ang kauna-unahang biktima ni Marco. Mahal na Teresita, sulat niya. Nais kong malaman mo na nabawi ko na ang aking bahay. Ibinalik ng Federal Asset Recovery Program ang lahat ng ninakaw sa akin ni Marco, kasama na ang danyos. Pero higit pa roon, nabawi ko ang aking kumpiyansa, hindi na ako takot gumawa ng sarili kong desisyon. Salamat sa pagpapakita sa amin na hindi natin kailangang maging biktima. Ang sulat ni Patricia ay isa lamang sa 2 dosenang natanggap ko mula sa mga biktima. Mga buhay na naibalik ng programang itinayo namin, ang Reyes Foundation. Bawat isa ay nagpapaalala sa akin kung bakit ginamit ng tama ang tiwala ni Roberto. Hindi para sa luho, kundi para sa hustisya at proteksyon. May nag-doorbell. Pagbukas ko ng pinto, isang pamilyar na mukha. Si Agent Torres mula sa NBI, may hawak na isang bote ng champagne at suot ang pinakamalaking ngiti na nakita ko mula noong mahatulan si Marco. Ginang Reyes, sabi niya, kailangan nating magdiwang. Ano ang ipinagdiriwang natin? Tanong ko. Ang kumpletong pagbagsak ng buong Elder Fraud Network na nagsimula sa iyong kaso. Pumasok siya sa aking kusina at inilatag ang mga clipping ng dyaryo sa aking mesa na parang mga tropeyo.
67 arestado, 49 na nahatulan. Higit sa 100 milyong piso ang nabawi para sa mga biktima. 100 milyon. 100 milyon. Ibinalik sa mga matatandang ninakawan ng mga kakit-akit na Maninila. Ang iyong kaso, Ginang Reyes, sabi ni Agent Torres, ay nagpabago kung paano tinutugunan ng batas ang elder fraud. Dahil sa iyo, hindi na sila basta-basta mga kriminal. Sila na ay mga organisadong sindikato. Si Marco Imperial ay aksidenteng lumikha ng pinaka-epektibong programa para sa proteksyon ng mga nakatatanda sa kasaysayan ng Pilipinas. Napangiti ako sa kabalintunaan. Talaga ngang pinili niya ang maling byuda, sabi ko. Pinili niya ang maling lahat, sagot ni Agent Torres. Makalipas ang ilang buwan, ang seremonya ay naganap sa isang malamig na umaga ng Oktubre sa Palasyo ng Malacanang. Nakatayo ako sa podium, hawak ang parangal na iginawad sa akin ng Pangulo. Naisip ko si Marco, nakaupo sa kanyang selda sa bilangguan. Marahil ay pinapanood ito sa telebisyon at ngayon ay nauunawaan na ang buong saklaw ng kanyang pagkakamali. Salamat po, Ginoong Pangulo, sabi ko. 2 taon na ang nakalilipas, isa akong byuda na sumusubok mamuhay ng tahimik, ngunit natutunan ko ang isang mahalagang aral. Hindi ka iniiwasan ng gulo dahil lang magalang ka rito. Tumingin ako ng diretso sa mga kamera ng telebisyon. Sa sinumang naninila sa mga nakatatanda, nakikita namin kayo, organisado kami, may pondo kami, at galit na galit kami. Maghanap na kayo ng ibang trabaho. Ang palakpakan ay dumagundong, ang digmaan ay tapos na, ang hustisya ay nanalo. At sa isang lugar sa Bilibid, natututunan ni Marco Thornfield na ang ilang mga pagkakamali ay panghabang buhay. Ang 1 bilyon at 500 milyong piso ni Roberto ay nakabili ng pinakamahal na aral sa kasaysayan ng krimen sa Pilipinas. Huwag kailanman maliitin ang isang byuda, lalo na kung mayroon siyang walang limitasyong yaman at isang napakagaling na abogado. Ang ilang mga aral ay sulit sa bawat sentimo. Salamat sa pakikinig, huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ang inyong kwento sa mga komento, ang inyong boses ay mahalaga.